Mangbabarang kontra Diwata. Ito po ang kwento natin ngayong araw na ito na padala ng isa nating masugid na taga-subaybay from Samar. Hindi na po natin ito patatagalin at ating alamin kung ano ba ang natatago sa kwento na ito. Magandang araw sa iyo, Commander. Napakinggan ko po ang kwento mo dahil bigla na lang dumaan sa aking YouTube yung kwento mong agimat ni Lolo. Tamang-tama po ito dahil nais kong i-share ang nangyari sa aking kaibigan. Hanggang ngayon kasi halos hindi ko makalimutan yung nangyari sa kanyang buhay. Nais ko po sanang isabuhay ang kanyang buhay dahil hanggang ngayon po hindi ako makapaniwala na wala na siya. Sisimulan ko po ang aking kwento. Ito po ay kwento niya mula ng kanyang pagkabata hanggang sa tinuruan siya ng kanyang nanay na mangbabarang. Nangyari po ito taon ng 1999 sa probinsya ng Samar. Isang umaga, ang kanyang ina ay busy sa ginagawa doon sa kanilang kusina. Ang sabi daw kasi ng nanay niya, tuwing babangon siya ng umaga, meron itong pinapakain doon sa kanilang kusina. Nung una ay nagtataka ang aking kaibigan kung ano ba yun. Nay? Nay? Ano pong ginagawa niyo dyan, inay? Halika dito, anak. Tignan mo, ang lulusog ng mga alaga ko. Tignan mo itong siguyong. Sobrang laki ng katawan. Katatapos lang kasi nito pumasok sa katawan ng isang tao na aking kinitilan ng buhay. Nay, ano pong ibig niyong sabihin, inay? Ano pong kinitilan ng buhay? Saka, ano po meron po dyan sa may hayop na nasa garapon? Anak, itong mga ito ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. Ipapamana ko sa iyo ang mga ito. Bago man lang ako mawala, anak. Kailangan matutunan mo ito, ha? Nay, ayoko po ng ganyan. Hindi po ako sanay sa ganyan, Nay. Saka, bakit po kayo may ganyan? Bakit ngayon ko lang po nakita yan? Anak, syempre nung maliit ka pa. Hindi ko pa sinasabi sa iyo pero ngayong nasa hustong gulang ka na. Dapat mo na itong matutunan, anak. Habang nag-uusap silang mag-ina, bigla na lang may tumawag na lalaki sa labas. Ito pala yung inaantay ng aking nanay nitong mga oras na ito. Tao po. Tao po. Nariyan na po pala kayo. Halika po, pumasok ka sa loob ng aking pamamahay. Anak, pumasok ka muna sa iyong higaan. Madilim-dilim pa naman. Matulog ka muna. Sige po, inay. Nag-uusap yung dumating na lalaki at ang aking inay. Nakikinig ako sa kanilang mga pinag-uusapan. Ang sabi ng taong dumating, Aling Bebang, anong balita ron sa pinagagawa ko sa iyo? Ayun, bumalik na ang alaga kong siguyong. Ang ibig sabihin nito, tapos na siyang magtrabaho. Sigurado ka dyan, Aling Bebang? Siguradong sigurado ako. Sige, ganito. Ibibigay ko ang kalahating bayad. Pag sa oras mabalitaan ko na talagang tapos na yung pinagagawa ko sa iyo, babalik ako dito upang ibigay ko sa iyo ang kabuuan ng ating pinag-usapan. Sige po. Maraming salamat sa inyong tiwala. Yun yung mga narinig ko na pinag-uusapan nila. Pag-alis nung lalaki, agad akong lumabas. Nay, ano po ibig sabihin ng sinasabi ng lalaki yun na babayaran daw po kayo? Anak, hindi mo pa ba naiintindihan ang lahat? Ang ibig sabihin nito, anak, ako ay binayaran ng lalaking yun upang magtrabaho. Nay naman paano po kayo magtatrabaho? Nandito lang kayo sa bahay. Anak,
Tignan mo ang alaga kong si Guyong. Nakatingin siya sa'yo. Alam ni Guyong na balang araw ay ikaw naman ang susundin niya sa mga utos. Kaya anak, gagalingan mo ha. Aalagaan mong maigi si Guyong. Tuwing Biyernes ng hapon, kailangan mo siyang pakainin ng dasal. At sa tuwing mahal na araw, meron kang gagawin na ritual upang mas lalong lumakas ang iyong alaga. Nay, ano bang sinasabi niyo, Nay? Ayoko po ng ganyan. Anak, balang araw ay maiintindihan mo ang lahat. Hindi na maaalis sa ating buhay yung aking kinagisnan. Kailangan ko itong ipasa sa iyo bago man lang ako mawala, anak. Sige, matulog ka muna. At paggising mo, maligo ka at mamimili tayo ng mga gusto mo. Marami tayong pera ngayon, anak. Itong araw din na to, pumunta ang aking kaibigan at ang kanyang ina sa isang kilalang palengke doon sa kanila. Habang namimili sila, yung nanay niya may nakabanggaan na halos kaedad din yata niya. Isa itong lalaki, pero mukhang mahina na ito. Nung magkabanggaan sila, ang sabi daw ng nanay ng aking kaibigan ganito, "Ano ba? Hindi ka nag-iingat ah? Ah, katanda-tanda mo na eh." Teka, sandali, Manang. Ako ba ang bumangga? O ikaw? Umayos ka. Kilala kita. Minsan pang lumapit sa akin yung mga tinatrabaho mo. Tatapusin ko ang buhay mo. At wag na wag mo kong mapagbabantaan gamit yung mga tingin mo. Hindi uubra sa akin yan. Wag mong ipagmamalaki sa akin ang alaga mo. Tatapusin ko kayo. Kayong mag-amo. Ganti na sagot ng lalaki. Lolo, pasensya na po kayo, Lolo. Nay, tara na po. Sige. Lahat ng sinabi mo ay aking tinandaan. Hindi kita kilala pero siguro magkikita rin tayo balang araw. Oo, hindi mo ako kilala. Pero ikaw kilala ko. Yung huling tinrabaho mo, anong akala mo? Nasa kabaong na? Diyan ka nagkakamali. Dahil bago matapos ang ritual na ginagawa mo, nailapit nila ito sa akin. Pasalamat ka, Aling Bebang, dahil nakawala ka nung mga oras na to. Kung hindi ka nakawala, sinisigurado ko sa'yong yang kalahati ng katawan mo hindi mo na maigagalaw. Ganun ba? Ikaw pala yung may gawa nun ha? Kaya naman pala naninigurado pa sa akin yung taong nagpagawa nito at nararamdaman niya siguro na buhay pa yung pinapatrabaho niya sa akin. Oo, ganun nga. Sige, umuwi ka na. Unahan mo kung makauwi. Gawin mo na ng tama yung pinagagawa sa iyo ng nag-utos sa iyo. At ito ang tandaan mo. Kahit mauna kang umuwi, hindi mo na matutuluyan yung pinapatrabaho sa iyo. Sige, Manong Tanda, ikaw ang maunang umuwi dahil sinisigurado ko sa iyo. Kahit ako ay nasa bahay at kahit ako ay nasaan man, meron akong mga alaga na nagtatrabaho para sa akin. Pag-uwi namin sa bahay, tila ba nakalimutan ko na ang mga nangyari sa palengke. Tuwang-tuwa kasi ako dahil ipinamili ako ng aking nanay ng mga gusto ko. Anak, nagustuhan mo ba ang mga pinamili ko sa iyo? Opo, inay. Maraming salamat po. Yan, anak, ang katas ng aking paghihirap dito sa loob ng ating pamamahay. Hindi ko kailangan magtrabaho kung saan. Hindi kita kailangan iwanan at ayokong lumayo sa iyo, anak.
mas pag-iigihin ko ang pagtatrabaho dito upang maibigay ko ang lahat ng iyong kagustuhan. Opo, Nay. Maraming salamat po. Paano niyo po ba ginagawa yan, Nay? At saka, parang kakaiba po yan ah. Dito lang po kayo sa bahay nagtatrabaho pero nagkakapera po tayo. Siyempre naman anak, itong aking kakayahan ay galing pa sa ating kaninu-ninunuan. Nay, maitanong ko lang po, bakit po si Itay hindi ko nakita? Magmula po nung maliit pa po ako hanggang ngayon. Alam mo kasi anak, ang iyong ama ay namatay. Nung pinagbubuntis pa lang kita, 6 na buwan pa lang ang nakakaraan. Siya ay binawian ng buhay. Nay, pwede niyo po bang ikwento po sa akin yun? Hindi niyo po ba kasi nakukwento sa akin saka ano po bang itsura ng Itay? Sige anak, ganito. Hindi ko na itatago sa iyo ang mga sekreto. Ito ang nangyari. Matanda na kami ng iyong ama nung kami ay magkakilala. Wala siyang kaalam-alam sa aking buhay na ganito pala ang aking kinagisnan. Nung mabuntis niya ako, galit na galit sa akin ang ating mga ninuno dahil ako ay umiibig sa isang simpleng tao. Ganon pa man, pinaglaban namin ng iyong Itay ang aming pagmamahala na hanggang sa ikaw ay magbunga. Ikaw ang bunga ng aming pagmamahalan. Nang dahil sa hindi matanggap ng aking lola na ako ay nabuntis ng isang simpleng tao, ginawa nila ng hindi maganda ang iyong ama hanggang sa mabawian ito ng buhay. Pinamili ako ng aking ina. Kung ang asawa ko ba o ikaw anak, mas pinili kita dahil alam ko balang araw, ikaw ay aking mapamamanahan. Ang iyong ama, wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa aking buhay. Kasalanan ko din anak kung bakit nawala ang iyong ama dahil mas pinili kita. At alam ko din na hindi papayag ang iyong ama na mapasahan ng aking kakayahan kaya mas pinili kita anak. Patawarin mo ako anak kung ikaw ang aking pinili. Ngayon magkapiling na tayo. Sana naman ay maliwanag sa iyo ang lahat, aking mahal na anak. Yun po pala yung nangyari, Nay. Lungkot naman po. Saan po ba nakalibing ang Itay? Saan po ba siya nakalibing? Kailangan ko po siya puntahan, Nay. Iyak ng iyak ang aking kaibigan. Dahil nung malaman niya yung kwento sa kanyang Itay, halos hindi siya makapaniwala. Ayaw naman niyang sisihin ang kanyang magulang na babae dahil nga yun pala talaga ang kinalakihan nito. At naisip ng aking kaibigan na kahit anong mangyari, hindi pwedeng ipagpalit ng kanyang inay yung kanyang nakagisnan kahit kanino. Nay, saan po nakalibing ang Itay? Punta po natin siya. Pagtapos nila mag-usap, agad silang nagtungo sa simenteryo. At doon nakita ng aking kaibigan ang pangalan ng kanyang ama. Ang pangalan ng kanyang ama ay tawagin mo na lang po sa pangalan na Pajardo. Anak, ito ang iyong ama. Dito siya nakalibing. Patawarin mo ako anak sa ginawa ko. Mahal na mahal lang kita. Tay, nakita ko po kayo. Pero nandito na po kayo sa sementeryo. Habang iyak ng iyak ang aking kaibigan, ito namang kanyang nanay ay para bang hindi mapakali. Dahil linga ito ng linga sa paligid at lakad ng lakad. Kaya ang sabi dito ng aking kaibigan, Nay, okay lang po ba kayo, Nay? Bakit parang hindi po kayo mapakali? Anak, dalian mo na. Tara na, umuwi na tayo. Hindi na tayo dapat pang magtagal dito. Ang sabi ng kanyang ina.
Napansin din ng aking kaibigan yung parang unti-unting lumalakas yung hangin. Pero yung hangin na ito, dun lang naman sa kanilang pwesto. Merong mga puno na malapit doon pero hindi man lang ito nahahapyawan ng hangin. Hanggang sa nakita niya na lang ang kanyang ina na bigla na lang parang naging isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. At sa harap niya mismo nakita rin ng aking kaibigan na merong lumitaw doon na kulay itim ang suot. Ang sabi daw noon sa kanyang ina ganito, "Kamusta, Bebang? Magaling, magaling. Dapat lang, bumawi ka. Bumawi ka sa mga pagkukulang mo sa akin. Ang pag-aalay ng kaluluwa ay inaantay kong muli, Bebang." Panginoon, patawad kung hindi pa ako agad nakapag-alay sa iyo ng kaluluwa. Huwag po kayong mag-alala. Hindi lilipas ang araw na ito. Tapos na yung huling tinatrabaho ko upang ibigay sa iyo ang hinihiling mo. Yun yung mga narinig ng aking kaibigan. Nakita din niya na tumingin sa kanya yung nakasuot ng kulay itim. Hindi niya nakita yung mukha nito kahit araw na araw pa yun dahil sobrang itim daw nun. "Nay, sino po ikausap niyo, Nay? Uwi na po tayo, Nay. Natatakot po ako." "Sige anak, halika na, umuwi na tayo." Pag uwi nila sa bahay, ramdam ng aking kaibigan yung biglang pag-init ng kanyang katawan. "Nay, bakit mo ganun? Lalagnatit po yata ako, Nay." "Teka, sandali anak." Hinawakan daw ng nanay niya yung kanyang noo. Sobrang init niya ng mga oras na ito. "Sandali anak ha, pupunta lang ako sa likod. Teka, kausapin lang ako upang gumaling ka." Pumunta yung nanay niya sa likod. Hindi niya na ito sinundan. Makalipas ang isang oras ay bumalik ang kanyang nanay. Pagbalik ng nanay niya ay wala na siyang init sa katawan. "Anak, okay ka lang ba anak? Wala na ba yung init mo sa katawan? Magaling ka na ba anak ko?" "Nay, wala na po yung init. Magaling na po ako. Saka, sino po ba yung nagpakita kanina sa sementeryo?" "Anak, yun muna ay hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Patawarin mo ako aking mahal na anak. Patawad." Kinahapunan, nakita niyang muli ang kanyang ina na pumunta doon sa kanilang kusina. Hawak nito yung bote na naglalaman ng isang hayop na kung tawagin niya ay guyong. Ang sabi ng kanyang ina ganito, "Guyong, meron tayong bagong trabaho ngayon. Ikaw ay humayo. Puntahan mo ang taong ito." Pagkatapos sabihin yun ng aking ina, nakita ko na yung tinatawag niyang si Guyong ay bigla na lang ito lumipad. Sana naman, itong tatrabahuhin ni Guyong ay agad na matapos. Inaantay na ng aming Panginoon ang susunod na aming alay. "Nay, ba't po kayo tumatawa, Nay? Anak, nariyan ka pala. Halika. Nay, gusto ko po talagang malaman eh. Sino po ba talaga yung nagpakita ka nina doon sa sementeryo?" Patawad anak. Yan ang hindi ko pa kayang ipaliwanag sa iyo ngayon." Habang nag-uusap sila, nakita na lang ng aking kaibigan na yung kanyang ina ay bumagsak. Sa mga oras na ito ay hindi alam ng kaibigan ko kung ano ba ang gagawin niya. Sa unang pagkakataon, ngayon lang kasi nakita ng aking kaibigan na yung ina niya bigla na lang nagkaganon. Bumagsak ito habang tumitigas yung katawan at tumitirik yung mga mata. "Nay! Nay! Anong nangyari sa iyo, Nay?" Tawag ng aking kaibigan sa kanyang inay hanggang sa binuhat niya yung nanay niya kahit ito ay mabigat. Dinala niya ito sa kanilang kwarto at pinupunasan ng tubig yung noo. Makalipas ang isang oras, bumalik na yung wisyo ng kanyang magulang
Nagkwento ito at ang kwento ng nanay niya. Anak? Okay ka lang ba, anak? Pasensya ka na, anak, kung pansamantala akong umalis. Tinawag kasi ang aking kaluluwa nung isang albularyo. Sinong albularyo, Nay? Ano pong meron po doon? Naalala mo ba, anak, yung nakabanggaan kong matanda doon sa palengke? Siya ay isang albularyo at meron siyang gabay na diwata. Mabuti na lamang ay tinulungan ako ng mga kapwa ko. Kung hindi ay natuluyan na ako. Patawarin mo ako, anak. Hindi na ito mauulit. Sisiguraduhin kong malakas ang aking bakod para hindi niya matawag ang aking kaluluwa. Nay, hindi ko po kayo naiintindihan. Huwag niyo naman po akong takutin. Hindi nagtagal ay meron na lang kumakatok sa kanilang bahay. Isa itong matanda na kaedad ng kanyang inay. Anak, buksan mo nga ang pintuan. Naririto si kumare. Magandang gabi po. Bakit po? Ano pong kailangan po nila sa nanay ko? Nariyan ba ang iyong inay? Papasukin mo ako. Kailangan namin mag-usap. Sige po. Kumare. Okay ka lang ba, kumare? Anong nangyari sa iyo, kumare? Mare, halika, pumasok ka rito. Mag-usap tayo dito sa aking kwarto. Kumare, mabuti naman tinawag mo ako kanina. Ay kung hindi mo ako tinawag, kumare, baka kung napano ka na. Oo nga eh. Walang hiyang matanda yun. Sobrang lakas ng kakayahan. Meron siyang gabay na diwata, kumare. Ay nako. Kung alam ko lang na ganun ay hindi ko na sana tinanggap yung inaalok ng taong yun. Kumare, pagkaganyan, huwag mo nang tanggapin. Iwanan mo na. Kahit magalit sila, ibalik mo yung pera. Ganun lang yung kumare. Oo nga eh. Antayin ko na lang, kumare, bumalik bukas ng umaga. Yung nag-utos sa akin na to. Delikado ako sa matandang yun. Napakalakas ng gabay niyang diwata. Sige, kumare. Kung kailangan mo ang tulong ko. Aalis na ako muna ah. May pupuntahan muna ako ha. Sige, kumare, mag-iingat ka. Yun pala yung isang kumare ng aking inay na tumulong sa kanya nung tawagin ng matandang albularyo ang kanyang kaluluwa. Yung kumare niya na ito, madalas kong nakikita na kausap no inay. Noon pa. Nay? Sininang din po pala? Kaparehas niyo din po? Oo, anak. Ang ninang mo at ang kanyang mga magulang at ang magulang ko na iyong lola, pare-parehas kami ng kakayahan. Pare-parehas kami ng hanap buhay. Patawarin mo ko, anak, kung hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo. Meron din siyang anak na lalaki. Siguro magkakasundo kayo nito. Magiging magkaibigan kayo. Nung sabihin sa akin ng aking ina na meron na anak na lalaki yung kanyang kumare, parang naging interesado rin ako dito. Hindi ko inaasahan na yung kaibigan ko na ito, wala pala itong kakayahan kagaya ko. Lilinawin ko lang sa iyo, Commander, na yung kaibigan na tinutukoy ng nasa kwento, ako yun. Ngayon ko lang bibigyan ng pangalan yung sarili ko at yung aking kaibigan. Ako si Jack at ang kaibigan ko na nasa kwento, tawagin mo na lang siya sa pangalan na Edgar. Edgar na lang ang itawag mo sa kanya, Commander, dahil ayokong sabihin ang kanyang tunay na pangalan. Maging yung tinatawag na Bebang ay hindi tunay na pangalan ng kanyang ina. Oo, tama, Commander, yung nabasa mo. Ang aking ina ay isang mangbabarang din. Pero, ganun pa man, hindi niya ako napasahan ng kanyang kakayahan dahil ang aking ama, buhay pa nung mga panahon na ito at pilit akong inilayo ng aking ama doon sa aking ina. Balik po tayo sa kwento. Kinabukasan, nagkakilala kami ng kaibigan kong si Edgar. Kasi yung nanay niya,
at si Edgar ay pumunta sa aming bahay. "Kumare, magandang araw sa iyo, kumare. Halika." Bate ng nanay ni Edgar sa aking inay. Kumare. Ba, maga-maga ka nandito, kumare. Anong meron? Teka, okay ka lang ba, kumare? Malakas ka na ba? Okay lang ako, kumare. Halika dito sa labas at may pag-uusapan tayo. Sige, kumare, saglit lang. Uubusin ko lang tong ginagawa ko. Sige, kumare. Paglabas ng aking ina, nag-usap sila ng nanay ni Edgar. Kasabay nito, nagkakwentuhan din kami ng bago kong kaibigan na si Edgar. Ang bati sa akin ni Edgar ganito, "Bata, nanay mo ba yun? Yung ninang ko?" Ang sagot ko naman sa kanya, "Oo, bakit? Sino ka ba? Anong pangalan mo?" "Siya nga pala. Ako nga pala si Jack. Ikaw?" "Ako si Edgar. Taga doon lang kami sa kabilang baryo." Nagkapalagayan kami ng loob ng aking kaibigan na si Edgar. Nakapagkwentuhan kami tungkol sa mga bagay-bagay na mga ginagawa ng aming mga magulang. Kinuwento ko pa nga kay Edgar yung nakikita ko sa aking ina. Kinuwento ko rin sa kanya na ang aking ama ay hiwalay sa aking ina. Pero nung mga panahon na ito, Commander, hindi pa ako nilalayo ng aking ama sa aking ina. Fast forward kung okay lang sa iyo, Commander. Lumipas ang 5 taon. 15 years old na kaming dalawa ni Edgar. Nung mga panahon na ito, meron kaming nakilala na mga babae. Halos parehos kami ng gusto ni Edgar. Parang pinag-aagawan namin ngayon yung iisang magandang babae. Meron naman kasing ibang babae kaya lang, hindi namin tipo. Kung ano yung tipo ko, ganun din ang tipo ni Edgar. Hanggang sa minsan, dumating na yung pagkakataon na kaming dalawa ng aking kaibigan, nagkakabantaan na kami. Sinasabi ko kay Edgar na ipababarang ko siya sa aking ina. Gumaganti naman ng sagot si Edgar na ipababarang niya rin daw ako gamit ang kakayahan ng kanyang ina. Tinatakot din ako ni Edgar dahil nga meron na raw siyang kakayahan. Namana niya na raw kasi yung kakayahan ng kanyang ina. Samantalang ako, hindi ko talaga ito namana. Dahil nung lumipas sa 5 taon na ito, nailayo na ako ng aking ama sa aking ina. Kaya nga, hindi talaga ako natuto. Pero ganun pa man, magkalapit lang kami ng lugar. Iisang baryo lang din kasi ito. Magkaiba lang ng bahay yung aking tatay at ang aking nanay. Isang araw, naroon kami sa eskwelahan. Meron doon isang magandang babae. Sabay kami lumapit dito ni Edgar at nagpakilala kami. Sa point na ito, Commander, ay babaguhin ko na ang aking boses. Ikaw na lang ang bahala, Commander, na magbigay ng buhay nito. Hi, miss. Pwede bang magpakilala? Ako nga pala si Jack. Ikaw, anong pangalan mo? Sandali Miss. Magpapakilala din ako, miss. Ako nga pala si Edgar. Taga rito lang ako. Ikaw, miss, taga saan ka? Teka, sandali lang. Pare, ako nauni. Bakit sumisingit ka, pare? Aba, pare, wala namang ganyan na pare. Parehas tayong lumapit dito. Respeto na lang, pwede ba? Medyo nagkakasagutan kaming dalawa ng kaibigan kong si Edgar sa harap ng isang magandang babae. Kaya ang nangyari, mukhang na-turn off yata yung babae. Lumayas ito sa harapan namin sabay tinignan kaming dalawa ng masama. Ang sabi ko naman sa kaibigan kong si Edgar, "Ikaw kasi pare, dapat pag ganun, hindi ka sumisingit. Pag diskarte ko, diskarte ko. Pag gusto ko'y babae, gusto mo din? Kapangit naman yata ng ganun, pare. Wala namang ganyanan. Humanap ka ng sayo." "Bakit, pare? Masama bang umibig?" "Hindi ko man sinabing masama, pare. Ang sinasabi ko, respeto na lang. Pag gusto ko, gusto mo din.
Wag ganun. Mahiya ka naman sa akin. Si Mina nga eh. Inagaw mo na sa akin. Ngayon maghiwalay kayo. Kung may magugustuhan kong bago, gusto mo din? Ano ba talaga gusto mong palabasin, pare? Ikaw be. Kung ano gusto mo, sige. Noong araw na ito, nauwi kami sa suntukan ng kaibigan ko. Pagtapos namin magsuntukan, nauwi kami sa batuhan ng salita. Hindi ko kasi matanggap, Commander, na yung aking kauna-unahan na minahal na babae na si Mina ay inagaw ni Edgar. Hindi ito kasinungalingan, Commander, ha? Totoong inagaw ni Edgar yung kauna-unahang babae na nagustuhan ko. Kaya nga lang, iniwan din siya ni Mina. Mina kasi ang pangalan ng babaeng yon, alias Aramina kung tawagin siya sa aming lugar. Si Mina or si Aramina ay talagang hinahangaan sa aming eskwelahan. Nang dahil doon, maraming lalaki ang nagtatangka sa kanya na mangligaw. Isang araw, dahil nga nag-away kami ng aking kaibigan na si Edgar, bigla na lang sumugod yung nanay niya at si Edgar sa aming bahay. Mare! Mare! Lumabas ka nga saglit, Mare! Mag-usap nga tayo! Sigaw ng nanay ni Edgar sa labas ng aming bahay. Bakit, Mare? Anong hinahanap mo? Mare! Yung anak mo! Binugbog yung anak ko! Mare! Wala dito yung anak ko, Mare! Andoon siya sa kanyang ama. Ganun ba? Sige, lalabas ako. Pupunta muna ako doon sa inyong bahay. Saan ba nakatira yung asawa mo? Mare, parang nagagalit ka naman. Hindi, Mare eh. Mali yung ginawa ng anak mo. Yung pangyayaring ito, Commander, ay nakarating sa akin. Dahil merong kapitbahay ang aking inay na pumunta sa amin noong araw na ito. Kinuwento rin na nagparating sa akin na nagkasagutan yung nanay ko at yung nanay ni Edgar. Maging silang dalawa ay nagbabantaan. Hindi raw kasi matanggap ng nanay ni Edgar yung nagawa ko sa kanyang anak. Nabira ko kasi sa balingus-ngusan yung kanyang anak. Ininda siguro nito yung sakit kaya hindi matanggap ng kanyang ina yung nagawa ko. Ang sabi naman daw ng aking inay, kung babarangin mo yung anak ko, siguraduhin mo dahil siguradong gaganti at gaganti ako kahit wala sa akin ang aking anak. Yun daw ang sagot ng aking ina. Pagtapos nun, umalis na yung mag-inang Edgar. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Ramdam ko sa tiyan ko parang may gumagapang na uod hanggang sa sinabi ko ito sa aking ama. Agad naman ako dinala ng aking ama doon sa bahay ng aking nanay. Nung malaman ito ng aking nanay, ganito ang kanyang reaksyon. Anak, talagang tinutuon ng kumari ko yung banta niya. Hala, Diyos ko. Hindi ko akalain na magagawa niya to. Halika, anak, paggagalingin kita. Merong ipinainom sa akin yung aking ina. Hindi ko alam kung ano yon pero sa pagkakaalam ko lang, meron siyang ibinulong dito at saka niya pinainom sa akin. Nung mainom ko ito, naramdaman ko na biglang guminhawa na lang ang aking pakiramdam. Sa isang linggong lumipas, mas lalong tumitindi ang away ng aking ina at ng ina ni Edgar hanggang sa may namagitan na sa kanila. Ito ay mas matanda sa kanila na kung tawagin sa amin ay si Matandang Pura. Si Matandang Pura, Commander, ay isa sa pinakakilalang mangbabarang sa aming lugar. Nung mamagitan si Matandang Pura ay nagkasundo muli ang aking nanay at ang nanay ni Edgar. Isang araw, yung nanay ni Edgar ay pumunta sa bahay. Humihingi ito ng tulong sa aking nanay dahil muli daw nitong nakabangga yung matanda na merong gabay na diwata. Mare! Mare! O Mare, napano ka? Napasugod ka? Mare, tulungan mo ako, Mare. Bakit ko, Mare? Napano ka ba? Yung matanda yung matandang may gabay na diwata.
nakalaban ko uli. Ay naku, kumare. Pag yan ang nakabangga mo, tigilan mo na yan. Hindi ko alam ang gagawin, kumare. Binabantaan niya ako. Nung sabihin yun ng nanay ni Edgar, yung nanay ko naman, hindi na makatanggi. Dahil kung tutuusin, halos kasukdulan na ang labanan nung matandang albularyo na may gabay na diwata at ng nanay ni Edgar. Doon ko naisip na masyadong masiba ata itong nanay ni Edgar pagdating sa mga nagpapagawa sa kanila. Ganun pa man, tinulungan ng nanay ko yung nanay ni Edgar. Pumunta sila sa bahay nila Edgar at doon ginawa yung iba't ibang ritual. Sumunod naman ako doon at nasaksihan ko mismo na yung nanay ko at yung nanay ni Edgar nawala na lang sa kanilang wisyo at bumagsak ito sa lupa. Nung mga oras na ito, dalawa lang kami ni Edgar sa bahay nila. Nagkukwentuhan kaming dalawa ni Edgar hanggang sa nakita ko na lang. Yung nanay ni Edgar ay tumirik ang mata at nawalan ito ng hininga. Nay! Nay! Ano nangyari sa'yo, Nay? Sigaw at iyak ni Edgar. Hindi nagtagal, yung nanay ko nakabalik na sa kanyang katawan. Iyak nang iyak yung aking ina dahil hindi niya raw nagawang ipagtanggol ang kanyang kumare. Natuluyan daw kasi ng matandang albularyo na may gabay na diwata yung nanay ni Edgar. Nagawa pang sisihin ni Edgar yung nanay ko dahil daw hindi niya ito tinulungan upang makabalik sa kanyang katawan. Ganito, Commander, yung naging kwento ng aking nanay nung sila ay nakasapi sa katawan ng pasyente nung matanda na ito. Ikaw na lang ang bahalang magbigay ng buhay dito, Commander. Ano? Huli kayong dalawa, no? Ayan ang sinasabi ko. Masyado kayong masiba sa pera. Bakit? Pera lang ba ang basihan nyo upang kumitil kayo ng buhay ng tao? Ikaw, matandang bebang, matagal na kitang pinagsasabihan. Hindi ba? Hindi ka talaga nakinig. Sinabi ko naman sa iyo noon na magkikita tayong muli. At sa muling pagkikita natin, matandang bebang, ay tutuluyan na kita. Hindi baling makawala itong isa. Kaya ko pang magpatawad. Magbabago pa ang isang to, pero ikaw, hindi na kita patatawarin. Tutuluyan na kita ngayon, matandang bebang. Yun daw ang sabi ng matandang albularyo. Habang sinasabi noon yung mga kataga na ito, nakikita raw nila na yung gabay nitong diwata andoon sa tabi nito habang nakangiti. Meron daw ibinigay yung diwata sa matandang albularyo. Isa itong napakatulis na bagay at sinaksak daw yung nanay ni Edgar. Yung nanay ko naman, pagkatapos saksakin ng nanay ni Edgar ay humihingi na ng tawad yung nanay ko. Inamin din ng nanay ko na humingi lang daw ng tulong sa kanya yung nanay ni Edgar. Sobrang lakas daw ng matandang albularyo na ito dahil nagawa niyang pasapiin silang dalawa doon sa katawan ng nag-iisang tao. Habang nagkukwento yung nanay ko kay Edgar, napapansin ko si Edgar ay nanglilisik ang mga mata nito. Animoy wala siyang naririnig sa mga kwento ng nanay ko hanggang sa sumigaw ito na lumayas na raw kaming dalawa ng nanay ko. Dahil kung hindi raw kami aalis, baka raw kung ano pang magawa ni Edgar sa amin. Umuwi nga kami ng nanay ko at makalipas ang 3 araw, nabalitaan na lang namin na si Aling Bebang ay inilibing na. Kinabukasan, hindi ko inaasahan na darating pala si Edgar sa aming bahay. Ang bati niya sa akin ganito: Pare, pasensya ka na sa inasal ko ah. Kung ikaw ang lumagay sa katayuan ko ng pare, siguro masasaktan ka din. Pero ngayon okay na. Tanggap ko na wala ni nanay ko, pare. Baka pwede tayo magsimula uli. Maging magkaibigan ulit tayo. Ang sabi sa akin ni Edgar. Ang sagot ko naman sa kanya: Pare,
Okay lang yun pare, naiintindihan kita. Pasensya ka na nga pala, hindi kami nakadalo sa buro lang nanay mo. Baka kasi galit ka pare eh. Hindi pare, okay lang yun pare. Baka pa pwede tayo magsimula uli. Yung parang dati, yung parang walang nangyari. Yung magkaibigan pa rin tayo pare. Sige pare, walang problema. Nagkaayos kaming muli ni Edgar hanggang sa nakagraduate na kami ng high school. Pagtungtong namin ng college ay muli naming nakita yung babaeng sabay namin nilapitan. Siya nga pala, ang babaeng ito ay apo pala nung matandang albularyo na may gabay na diwata. Nagkagalit kaming muli ni Edgar dahil sa babaeng yun pero huli na namin nalaman na apo pala siya ng matandang albularyo. Nung una, ako lang ang pinapansin ng babae. Si Edgar, hindi siya pinapansin dahil mukhang alam ng babae na si Edgar ay anak nung pinatay ng kanyang lolo. Nang dahil doon, parang sa akin nagagalit si Edgar kaya nag-usap muli kami. Ang sabi ko sa kanya, pare naman ano bang problema mo? Kasalanan ko ba yun nang malaman ng babaeng yun na yung nanay mo pala yung pinatay ng lolo niya? Hindi pare kasalanan mo Masyado ka kasing dumidikit sa babaeng yun. Pabayaan mo na sa akin yun. Meron akong pakay doon. Ano naman yung pare? Hindi ba? Yung nanay ko pinatay ng lolo nun. Kaya ngayon, papatayin ko yung babaeng yun. Ang sabi ni Edgar. Nung marinig ko ito, pinabayaan ko na si Edgar sa babaeng yun. Iniisip ko kasi, hindi siya magtatagumpay dahil nga ang lolo nun ay isang malakas na manggagamot. Hanggang sa nabalitaan ko na lang isang araw, si Edgar daw ay parang naparalisa ang buong katawan. Pumunta ako sa bahay ni Edgar at doon ko nga nakita. Hindi siya makagalaw. Naroroon nga pala yung isa nilang kamag-anak. Inaalagaan nito si Edgar na parang bata. Hindi siya makapagsalita tapos ang kanyang labi, sobrang kapal nito at nanunuyo na. Lumapit ako kay Edgar at kinausap ko siya. Pare, ano bang nangyari sa'yo pare? Magkwento ka naman Siya nga pala, hindi siya makasagot kasi nga naparalisa yung katawan niya hanggang sa isang araw habang naglalakad ako pauwi sa amin galing sa eskwelahan. Napadaan ako sa isang gubat. Hindi ko alam kung anong meron sa gubat na ito basta napadaan ako doon at bigla na lang akong pumasok doon. Para kasing merong tumatawag sa akin at totoo nga ang hinala ko. Doon ako nakakita ng isang matanda na sobrang tikas ng katawan. Ang sabi niya sa akin, Iho, hindi ba ikaw yung kaibigan ng batang mangliligaw ng aking apo? Ho? Bakit ho? Sabihin mo sa batang yun, binibigyan ko pa siya ng pagkakataon. Pasalamat siya at kalahati lang ng katawan niya ang sinira ko. Kung hindi siya titigil sa aking apo, tutuluyan ko na siya at isasama kita. Hindi ba iho? Ang nanay mo ay isang mangbabarang din at yung nanay nung batang yun, magkumare sila ng nanay mo. Silang dalawa yung nahuli ko, hindi ba? Wag ka nang magdahilan, iho. Wag kang magsisinungaling sa akin. Nararamdaman ko, sa dugong nananalaytay mo ay anak ka ng isang mangbabarang. Matapos nun, nakita ko na lang yung sarili ko nandoon pala ako sa tapat ng isang napakalaking puno. Linga ako ng linga at hinahanap ko yung matandang yun pero wala na siya sa harapan ko. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyari. Basta ang alam ko lang, may kausap akong matanda at galit na galit ito sa akin. Lumipas pa ang isang buwan. Parang nakarecover na itong kaibigan kong si Edgar. Nabalitaan ko kasi naglalakad-lakad na raw ito. At minsan, para daw itong siraulo dahil
Habang naglalakad ito ay salita siya ng salita. Yung mga salitang binibitawan niya ng paulit-ulit ay papatayin kita. Yun at yun ang sinasabi daw ni Edgar, kaya ang sabi ng mga taong nakakakita sa kanya, sira na daw ang ulo ni Edgar. Lumipas pa ang 1 linggo. Gabi ito. Balitang balita sa amin na ito raw si Edgar. Nakita na lang daw sa tabi ng kanilang bahay na halos napakaputi na raw ng buong katawan. Ang ibig sabihin nito, patay na raw si Edgar at wala na itong dugo. Nung mabalitaan ko ito nung gabing yun, halos hindi ako makapaniwala. Kaya ang ginawa ko, ako mismo ang pumunta sa bahay ni Edgar at nakita ko. Si Edgar ay nakahiga sa isang papag. Nakabalot ito ng kumot. Tapos, merong mga tao doon na nag-iiyakan. Sigaw sila ng sigaw na, Edgar, bumalik ka na mahal ka namin. Ganon ang sinisigaw ng mga taong nakapalibot sa kanya. Nung makita ko siya, tinanggal ko yung kumot na nakabalot sa kanya at doon tumambad sa akin. Itong si Edgar, talagang sobrang puti na ng katawan, na kung tutuusin, para siyang inimbalsa mo at wala na itong dugo sa kanyang katawan. Umiyak ako ng mga oras na ito. Sobrang hagulgul ko dahil hindi ko man lang natulungan ang aking kaibigan. Pero kung tinulungan ko pala siya, malamang na pati ako ay natulad sa kanya. Ang kinasasama lang ng loob ko, nawala si Edgar nang hindi man lang kami nagkakaayos. Ganun pa man, kahit madalas kami mag-away ng aking kaibigan na si Edgar, mahal na mahal ko siya bilang kaibigan at hindi ko talaga matanggap ang nangyari sa aking kaibigan. Ninais kong gumanti doon sa matandang ito, pero iniisip ko, paano ako gaganti? Wala nga akong kakayahan. Si Edgar na may kakayahan na naipasa sa kanya ng kanyang magulang bago mamatay, wala rin nagawa. Sa aking pagkakaalam kasi, si Edgar ay gumanti doon sa matandang albularyo na may gabay na diwata. Kaya nga lang, mukhang hindi ito umubra. Kaya ang nangyari, si Edgar ang natuluyan. Makalipas lang ang 3 araw ay nilibing na si Edgar. Sa gabi-gabi na lumilipas, halos lagi kong napapanaginipan si Edgar. Paulit-ulit niya sa aking sinasabi na, Jack, ipaghiganti mo ako, Jack. Magkaibigan tayo, hindi ba? Mahal mo ako, hindi ba? Ipaghiganti mo ako, Jack. Paulit-ulit na ganun. Nakikita ko si Edgar sa aking panaginip habang nagmamakaawa at yung kanyang mukha, labas-labas ang mga dugo nito. Makikita mo sa mata niya na tumutulo ay dugo, imbis na luha. Nagmamakaawa siya sa akin na tulungan ko siya. Ipagtanggol ko daw siya sa nangyari sa kanyang buhay. Ganun pa man, kahit gustuhin ko man ipaghigante ang aking mahal na kaibigan, wala akong magawa. Isang gabi, nagising ako. Bandang 11:00 na yata ito dahil maaga akong nakatulog. Naiihi ako ng mga oras na ito. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit mas pinili kong umihi sa labas ng bahay kesa sa aming banyo. Habang naroroon ako nakatayo sa gitna ng kadiliman at nakapikit, ramdam ko yung sarap ng paglabas ng aking ihi. At nang muling pagdilat ko, gulat na gulat ako kung bakit wala na ako sa likod ng aming bahay. Nandoon ako sa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. At nakita ko doon yung matandang albularyo na may gabay na diwata. At sa tabi nito, andoon yung diwatang sobrang ganda. Akit na akit ako sa kanyang itsura, lalo na pag ngumingiti ito sa akin. Lumapit sa akin yung diwata at ang sabi niya, "Ikaw, iho, wag mo nang tangkain na gumanti. Wala kang laban. Tandaan mo, ikaw ay anak ng isang mangbabarang. Ang iyong ina ay walang nagawa.
Naniniwala ako na meron kang kabutihan sa iyong puso. Humayo ka. Lumayo ka sa inyong lugar upang ang iyong lahi ay hindi ka bigyan ng kakayahan. Hindi po pwedeng hindi kanila bibigyan ng kakayahan kapag nakikita kanila. Dahil ang nananalaytay na dugo sa iyong katawan ay lahing mangbabarang. Yun yung sinabi sa akin ng diwata na lumapit sa akin. Sabay hinawakan niya ako sa aking ulo. Nung mahawakan niya ako sa aking ulo, ang pakiramdam ko nun sobrang sarap. Para bang nawalan ako ng lahat ng bigat na aking nararamdaman. Pagtapos hawakan ng diwata ang aking ulo ay lumapit sa akin yung matandang albularyo. Ang sabi niya, Kaya hindi kita tinuluyan noon, iho. Alam kong meron kang dugong mangbabarang. Ganon pa man, hindi kita papatayin. Nais kong magbagong buhay ka. Sa tanda ko ng ito, marami na akong pinatawad na mga katulad nyo. Kaya sana naman, iho, ngayong binibigyan kita ng pagkakataon, gamitin mo ito upang mabuhay ka ng mahaba. Huwag kang tutulad sa kaibigan mo. Alam kong hanggang ngayon ay binabagabag ka sa panaginip ng kaibigan mo. Huwag kang maniniwala doon dahil hindi siya yun. Isa yung demonyo na nagpapanggap na kaibigan mo. Ang kaibigan mo'y patay na. Ang kaluluwa nito ay kailanman hindi na babalik sa ating mundo. Pinagbabayaran niya na ang kanyang mga nagawang kasalanan ngayon. Kaya kung ako sa'yo, iho, lumayo ka na sa lugar na ito. Lahat ng kilala mong mangbabarang na kamag-anak mo ay layuan mo. Dahil sa oras na hindi ka makalayo sa kanila, matutulad ka lang din sa iyong kaibigan. Huwag kang maghangad ng ganyang kakayahan. Walang mararating sa buhay yung ganyan kung hindi puro hirap. At ang iyong kababagsakan, impyerno, iho. Kaya, lumayo ka na lang, pakiusap. Matapos nun, nakita ko yung sarili ko na dumilat. Pero nung pagdilat ko, andoon na ako sa aming kama at nakahiga. Bukod pa ron, umaga na pala, nasisikatan na ako ng araw. Sa ngayon, Commander, naririto ako sa Maynila. Ako ay isang manager sa isang kumpanya. Sa totoo lang, palagi kong inaabangan ang iyong kwento araw-araw. Minsan naiinis nga ako kung bakit wala kang upload eh. Kaya kita kinukulit sa email dahil gusto kong muling isabuhay ang nangyari sa akin at sa aking mahal na kaibigan. Sana, Commander, mabasa mo ang email ko sa iyo. Ako ay isa sa kauna-unahang tagahanga mo. Sa totoo lang ay matagal na akong naghahanap ng mga narrator na pwede kong pagpasahan ng aking kwento. Sa aking nakikita, mukhang mas nararapat kang magbasa nito. At siya nga pala, hindi lang ako ang nakikinig sa iyo. Isang araw kasi, naabutan ako ng aking mga katrabaho na nakikinig sa iyong channel. Mukhang nagustuhan yata nila yung kwento mo na Amadeo. Nang dahil doon, sinubscribe ka na rin nila. At lagi nila akong tinatanong kung bakit hanggang ngayon wala ka pa raw upload. Napakadalang mo kasi mag-upload, Commander eh. Pasensya ka na kung nabanggit ko pa ito pero ang masasabi ko lang sa iyo pag nabasa mo ito, maraming salamat sa pagsasabuhay ng totoong kwento ng aming buhay ng kaibigan kong si Edgar. Hanggang dito na lang, Commander, more power sa iyong channel. At sana, balang araw makita ko ang hinahangaan kong narrator at walang iba kung hindi ikaw yon, Commander JH. Paalam at palagi kang mag-iingat. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ng buhay mo, Kuya Jack. Mag-iingat ka po kung saan ka man nagtatrabaho ngayon bilang isang manager. Sa mga nagnanais po na mag-share ng kanilang kwento, mag-email po kayo sa akin sa
commanderfs85@gmail.com. Yan po ang aking Gmail account. Pwede po kayong mag-email sa akin kung gusto po ninyo mag-share ng inyong kwento. At ito nga pala yung komento ko sa inyong napakinggan ngayong araw na ito. Kuya Jack, napakaganda ng kwento mo. Buhay na buhay siguro para sa iyo yung kwento kasi binigyan ko talaga ng buhay to. Nag-effort ako. Isipin mo, 2 matandang babae yung ginawa kong boses. Napakahirap nun, di ba? Ganun pa man, kuya. Tama yung advice sa'yo nung matandang albularyo na may gabay ng diwata kasi kung mga simpleng mambabarang lang ang kakalaban dyan, talagang maaga kayong pakikinabangan ng lupa. Iba ang merong gabay na diwata, tandaan nyo yan. Maraming salamat uli, kuya, sa pagbibigay mo ng kwento sa akin at hinahangaan mo pala ako bilang isang narrator. Maraming salamat dahil sa akin mo naisipan magpasa ng kwento. Palagi ka rin pong mag-iingat dyan sa trabaho mo. Hanggang dito na lang po. Inuulit ko sa mga gusto po mag-share ng kanilang kwento, mag-email po kayo sa commanderfs85@gmail.com. Marireceive ko po yung email nyo po sa akin. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye!